Ayan, ito na nga guys. Ayan. Ayan, kung nababasin nyo. Acceleration agad, hindi katulad dati na talagang papainitin mo muna bago mo mapaandar o bago umayos yung andar. Ito talaga, dire-diretso agad kasi nga yung gasolina agad-agad nando na. So yun, magandang araw mga lods. Dahil wala tayong biyahe ngayon, so atin muna nga ayusin yung ating Muse 40 sa pangkaraniwang sakit na naman lagi. Yung putol-putol na naman yung andar niya, hagok, hirap sa pagpapaandar. And ito na nga guys, tinesting ko na yung mga hose na nakakolektado sa ating karburador. Ito nga, pag inihigop ko, may lumalabas namang gasolina. Yun nga, ang problema ko talaga, pag nakakabit naman siya, ayaw niyang umandar at talagang kinakabos sa gasolina. Lagi nang namamalya o palyado. Di ang ginawa ko guys, nilinis ko lang muna yung mga connection, yung mga hose, chinik ko kung walang barado. Then ito, tinanggal ko rin siya, nilinis ko. Ayos naman naman. Then ito, connection sa ating manifold yan, tinignan ko rin yan. Pero ayos naman, wala naman siya mga barado. And yung ating carburetor, nilinis ko rin yung mga pedal jet. And ito na nga, yung ating sa may gasolina sa fuel cap. Chinik ko na lang guys yan, pero napakaayos na nga. Isa na lang guys yung solusyon na naisip ko dito. Ay yung i-recta ko na lang talaga yung gasolina sa mismong carburetor na hindi naman gagaling dun sa ating manifold na humihigupin para lang lumabas yung gasolina. So ang ginawa ko dito guys, direkta na yung gasolina natin sa carburetor. And ito na nga, kinalas ko muna yung fuel cap para tanggalin yung nag-iisang o-ring dito para magawa natin yung direktang gasolina sa ating carburetor. Then madali lang naman to guys, hindi naman kayo mahirapan tanggalin itong fuel cap. Yun nga lang, tandahanin nyo lang kasi may parang pinakagasket na goma to. So mahalaga rin yung guys para hindi tumagas. And ito na nga, tanggal na natin. Basic lang naman talaga. Mas may alam po na may alam tayo para at least naalaga natin yung motor natin. Yun na nga, nakatipid na tayo. May natutunan pa tayo. Then ito guys, yung ating tatanggalin, yung pinaka o-ring nya. Ito na guys, yung bilog na yan. A few minutes later. Then after nun guys, balik lang natin yung mga tinanggal natin doon sa ating fuel cap. Huwag lang yung o-ring na tinanggal natin. Yun ang pinakamahalaga para ma-erecta natin yung ating gasolina sa ating carburetor. And yun na nga, para matesting natin kung ito talaga yung dahilan kung bakit lagi na lang namamalya kahit bago naman lahat. At ginawa na natin lahat. And yun na nga guys, binabalik ko na yung mga gamit para at least kahit paano matesting na rin natin at masubukan. Then ito na guys, pakita ko sa inyo yung mga tinanggal ko. Then ito yung nasa ilalim ng ating gasolina. Yun nga, yung konektado sa ating manifold na nakakonekta doon. Ito, pinaglagyan ko lang siya guys ng mga tornilyo para hindi siya mapasukan ng insekto, para safe din kahit paano din. Balik man natin, maayos pa. Ayan. Then ito guys, ito yung nasa ilalim. Bali yung nasa taas yung gasolina. Ayan, so pinasakan ko rin lang siya ng tornilyo para hindi pa mahaya ng insekto. Ito guys, sa akin lang pananaw to. Then ito naman nakita ko na rin sa iba, kaya gusto ko lang i-share para kahit paano ay makatulong. Ayun na nga, mas mainam po talaga na may alam tayo sa gamit natin para at least natututunan natin, nakatipid na tayo. Ayun na nga, in case na may mangyayari sa gamit natin, alam na natin yung gagawin natin. Then ito guys, talagang sinubukan ko na lahat, bago na rin halos lahat nga. Ganun pa rin, palyado hanggang sa, yun nga, nagpalit na ako ng diaphragm. Hindi naman para sa diaphragm ang problema, gano'n din naman kamahal yung diaphragm natin guys. Kaya yun, sinubukan ko talaga, erekta na yung gasolina. Bali gasolina na lang yung mismong nakarekta doon sa ating carburetor, hindi nakasama yung isang yung sa hangin para lumabas. Dahil ito na nga guys, ito ang kahirapan pag walang tagahawak. Ayaw ko na kasing ikon to, para gusto ko pakita ko na sa inyo ng direkta na talagang kung gaano ka-epektibo kapag nirekta mo na yung gasolina. Dahil hindi naman masama ito guys, wala man problema dito, hindi naman tatagas yan, hindi naman ganun katakot mangyayari dyan kapag kain ng gasolina, kasi depende pa rin yan sa setup ng motor natin. And ito na nga guys, ayan, kung nababasin nyo, acceleration agad, hindi katulad dati na talagang papainitin mo muna bago mo mapaandar o bago umayos yung andar. Ito talaga, dire-diretso agad kasi nga yung gasolina agad-agad nando na, kaya napakaraking bagay kapag nakarekta yung gasolina natin. So yun, so tatry ulit natin guys para maniwala kayo. Stingin natin, talagang ang laking bagay kasi pag rekta yung gasolina. Although hindi naman siya yung talagang parte ng design ng Muse 40, pero yun nga, kapag namamalya, ito ang pinakamalang gawin na lang natin talaga.